nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Aha. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganon? Aha. Aha. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Aha. Mamaya na ho natin pasadahan yung mga punto de vista na yan netong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Saganang Mamamayan. Pamilya ho netong si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral nagsalita na ho kaugnay sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. At dito sa video na to, alangan naman, di ba? Alangan namang hindi mag-epal itong si Ping Lacson. Dapat ho talaga sa kalagitnaan ng kaguluhan, merong isang Ping Lacson na nagbibida-bidahan. Pero bago yan, like at subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga, ano na naman ho ba itong pagbibida-bidahan na to ni Ping Lacson? Ano ho ito talagang ngayon naniniwala na ho tayo talagang pulis itong si Ping Lacson. Di ba pagka merong pelikula, yung mga pulis pagkatapos ng aksyon, doon sila nagbibida-bida. Ito ho si Ping Lacson, Cabral sought meeting to discuss possible Senate testimony. Palakpakan nun natin si Lacson. Di ba? Paano pa kayo paano pa siya magte-testimonya diyan sa Blue Ribbon? Hindi ka naman naghihiring. Lang niya kang hinayupak ka, di ba? Tagal na namin naghihintay kung ano-ano pinag-usapan niyo diyan sa Blue Ribbon. Di niyo man lamang tinalakay ang mga maanumalyang flood control project. Hindi na ho nila magawang dahilan ang budget kasi tapos na. Nakapag-hearing na sila ng kung ano-anong kabalbalan diyan sa Blue Ribbon Committee, di ba? Pero itong hinihintay ng ating mga kababayan at lumapit na rin pala itong si Cabral sa kanya para makipagpulong para sa posible niyang pagtestimonya dyan sa Blue Ribbon Committee. Pero anong nangyari? Sa bagay, baka ichuchuchu nitong si Cabral yung mga amo niya sa Malacanang, yung mga pinoprotektahan mo dyan sa Malacanang, di ba? Yung mga amo nyo, kayong dalawa ni Soto, yung mastermind dito sa mga maanumalyang flood control project. Mali, sorry. Hindi pala nila kakagatin yun kasi yun lang ang nauuto nilang presidente silang dalawa nitong si Soto. Heto mga kababayan, rekta ho tayo dito sa larawang ating nakita sa mundo ng social media. Etong driver nitong si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral, meron ng problema dito sa mama na to. Sa larawan na nandyan sa inyong harapan, makikita nyo ho, nag-selfie pa tong gunggong. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Habang nakaupo yung Cabral na merong fear of heights doon sa gilid, alam naman niya na kung sakaling malaglag dyan ang kanyang amo, talagang ikagugurgur niya. Imbes na, madam, hindi ko pwedeng pahintulutan na mangyari yan sa inyo. Kung kayo nasa matinong kaisipan at kayo binabayaran para ipagmaneho, ano ka na yan? Driver bodyguard ka na yan eh. Wala naman siyang bodyguard dyan eh. Kung pinoprotektahan mo siya sa kalsada, pagka pinalabas mo yung sasakyan mo, dapat bantayan mo pa rin yan. Pero imbes na bantayan, anak ng toko, nag-selfie itong si Manong. Manong, malaki ho ang inyong sagutin sa nangyari na yan sa inyong amo. Ngayon, ano ho bang mga napag-uusapan nyo habang nasa biyahe kayo? Kasi mula sa Quezon City hanggang sa Baguio, siguro papatak yan, kakain yan hanggang mga 5 oras o 4 na oras pagka medyo rat-rat ang pagmamaneho, di ba? O siguro apat at kalahating oras, nandiyan ka na sa may dyan sa may Cannon Road, di ba? Nandiyan ka na sa Kampay, mga 4 at kalahating oras. Sobrang rat-rat na yun. NLEX, SCTEX, tsaka TP Lex, talagang aanuhin mo na yun. Dire-diretso na yun. Wala nang hinto-hinto yun, di ba? Sa loob ng 4 at kalahating oras, di nyo man lamang ho ba siya natanong kung, Madam, ano ho bang sasadya natin sa Baguio? Ano ho bang gagawin natin dyan? Nakikita mo namang stress na yung amo mo. Tapos umupo siya ang tawag dito, sa gutter o dyan sa mga concrete barrier na yan para hindi mahulog ang sasakyan. Hindi nyo man lamang ho siya pinagsabihan. Hindi nyo lamang ho siya, madam, dito lang ako sa likod mo kung sakali, basta nandito lang ako sa likod mo, madam. Nandito lang ako sa likod ng sasakyan. Diyan pa lang sa distansya na yan. Brad, diyan pa lang sa distansya na yan. Kung sakaling tubalo niya ang binabantayan mo na yan, tapos na ang usapan. Ngayon, ang tanong, alam mo nang wala siyang sasakyang pabalik ng Ion Hotel, babalik ka pa talaga doon, walang kang driver ka, di ba? Sabagay, problema mo na yan.
kung ano man ang tumatakbo sa kaisipan mo nung mga panahon na pabalik-balik, panik-manaog ka sa Baguio para lang hanapin mo ang amo mo, kung saan mo siya iniwan, doon mo siya matatagpuan kasi hindi naman siya makakatakbo papuntang Ion Hotel. Ito ho ang asawa nitong si former Undersecretary Catalina Cabral, kanila hong tinanggihan yung gustong mangyari ng mga kinauukulan na ipa-autopsiya ang labi nitong si Undersecretary Cabral. Ito ho ang kanyang asawa. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. Alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. Oo. So ngayon, dami niya. Ulit inuulit ko ho, tayo ho dito sa PH Update. Tayo ay nakikiramay sa nangyari dito kay Yusek Cabral. Hindi ho, hindi ho tayo natutuwa dyan sa mga kaganapan na yan. Kung meron siyang pananagutan, dapat niyang panagutan yan. Diyan sa mga maanumalyang flood control project. Itong nangyari sa kanya na to, dapat magkaroon ho ito ng tawag dito, magkaroon ito ng kaliwanagan kung ano nga bang nangyari dyan dito kay Yusek Catalina Cabral. Ngayon, para sa mga nagsasabi, hayaan muna nating magluksa ang kanyang mga mahal sa buhay, hindi naman ho natin sila dinadamay dito. Ang atin lang naman yung pinag-uusapan, yung motibo o kung meron bang nangyaring foul play dito kay Cabral kasi government employee ho siya, naging government employee ho siya at siya ho ang pangalan niya ho ay isa sa mga nasasangkot dito sa napakalaking skandalo na to. Pero para babuyin ng kanyang pangalan at ang kanyang pamilya idamay dito sa mga kalokohan na to. Hindi yun ang pakay natin dito. Linilinaw ko ho dito sa PH Update. Tayo ay nakikiramay. Ang atin ho dito, gusto ho nating malaman kung ano nga ba ang totoong nangyari dito kay Catalina Cabral. Wala ko tayo dito para bastusin ang pagluluksa ng kanyang mga mahal sa buhay. Masakit ho yan, mawalan ng mahal sa buhay. Kung ano pa man ang ginawang hindi maganda o maganda nitong si Catalina Cabral sa kanyang pamilya, labas na ho tayo doon. Ang atin lang naman ho dito, yung mga binibintang sa kanya, yung mga akusasyon sa kanya, kagaya nitong si Soto, siya pa ang kumukontak sa mga senador, sa mga gustong maging proponent, di ba? Yun lang naman ho ang atin dito. At kung maaari, sir, kung meron kayong nalalaman, USB, file, testimonya, sworn affidavit, ilabas nyo na ho yan. Na mga requirements para ma-register namin, mamadala namin sa Manila. Ngayon, hindi pa gumagalaw yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-waiver po kayo pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa Well, niyo. sabi ko nga, ito na pinakita ko na siya na yung bangkay. Ngayon nakita nila, tininan nila kung ano yung tsura. Tapos, papa-autopsy nila na pag nakita nila siguro, karapatan na namin na nagbigay namin ng waiver. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Ano? Yung, Ba't ang papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili niya na may hiwain mo pa? Pero, kasi nakita na ako na ina-autopsy, binubuksan buo. Ito naman ho yan, pero tayo ho bilang pasensya na ho kayo, Manong, kung maniguro ho yung mga otoridad na talagang walang budol-budol, ika nga nitong si John Vigremulia, walang budol-budol dito sa isa na to, hindi rin naman ho natin sila masisi. Kung tayo dito sa PH Update, para din sa kapanatagan ng ating kaisipan na talagang si Catalina Cabral yun, kayo ho siguro confident kayo na sabihin nyo yun kasi yung nunal niya sa muka, yung tabas niya sa pisngi, yung ngipin niya, nakita nyo na talagang asawa nyo yan. Nakakasigurado kayo. Diba? Kaso ang problema ho, kayo lang naman ho nakakita niyan. Hindi ho sambahin ng Pilipino. At tayo naman ho dito kasi mahirap ho kasing dito yung tipong okay, merong Catalina Cabral na nahulog. Tapos, diba, ano lang pala yung ika nga ni John Vic Remulla budol-budol. Hindi siya binabastos natin. Ito yung mga posibilidad na pinag-uusapan sa social media. As much as possible, gusto ho natin bigyan muna ng oras o panahon para magluksa itong mga pamilya. Pero nagpapa-interview ho sila sa mga mainstream media. Kaya wala naman ho tayong magawa rito kung hindi pag-usapan ng kanilang mga sinasabi sa mga media. Diba? Yun lang naman ho ang atin dito. Karapatan ho siguro nila yan.
Pero kung talagang mag-i-insist ang pamahalaan, hindi ho natin alam kung anong mga pulsiya dyan. Tapos biyaan lang, iiwan na lang Grabe, no? yung mga nag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang ano yun? Gusto mo makita pa na naghihirap na yung tao tapos sa iwain pa? Para lang maano? Ano ang dahilan na wala naman sila nakita ng ano? Foul play. May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang kasi ako galing din ang gobyerno eh. Sobra yung ano niya na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years ng service. Tapos ayun ang nangyayari. Gusto ko bigyan ng reaction, sir, sa attention na Mga adik kasi sinamahan ng asawa mo, sir, no? Sabi, ano lang, meron ba kayong nalalaman bago kayo matulog? 'Di ba? Bago kayo matulog nitong si Ma'am Cabral, meron ba siyang nakukwento sa inyo? Panahon na siguro 'yan para ano, kahit na syempre asawa niyo 'yan, 'di ba? Yung mga dokumentong naiwan niya, siguro may pinagsabihan na ho kayo, siguro katiwala ho kayo nitong. At saka ba't nasaan ho pala kayo? Ba't hindi ho niya kayo kasama dito sa mga madidilim na bahagi ng kanyang buhay na to? I mean, di ko alam, baka may inasikaso kayo, kaya yung driver lang niya kasama niya. Pero kung ako, asawa ko ni Cabral, nangyayari itong mga panahon na to, feeling ko ano lang, pahinga niya lang sa akin o yung malilingat lang yan sa akin pagka mangungubeta siya. Pero umaga, tanghali, hapon, magdamag, lagi niya akong kasama, di ko siya iiwan. Sa mga ganyang panahon ng kanyang buhay. Inasawa mo yan di ba? Huwag mong iwan yan, asawa mo yan Kaya itong si Manong, nasan ho kayo? Diba? Kaya siguro naburyok. Asa na ba asawa ko Ba't driver ko nandito nagsiselfie pa? hindi case na Ako saan galing rin sa trabaho eh. Hindi nagaling din sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Pinagluluksa po kayo. Para ano eh. Tapos ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito ang ramdaman mo, pahirapan ka pa. Pasensya na sir, mga adik ho nasa pamahalaan ngayon. Pasensya na ha. Ako na ho nanghihingi ng dispensa sa inyo sir. Mga adik, yung mga nasa administration. Sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo. Kilala na anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Para patunayan, gano'ng katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahuli Oo. niya? Kasi, ang punto lang naman doon, may punto siya dito para mag-anoin kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa ano sa kaso ng flood control, hindi kami nag-uusap na pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi nga may attorney ka, bahala yung attorney yung mag-ano. Dahil kami yung nag-usawa, iba yung namin. Para kami engineer, kaya ayaw ko namin kami professional geography. Kaya umalis ako sa gobyerno. Ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang yung namin. Magpapasko, nakasama na lang namin yung asawa ko na, asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayaw. Kasi, kaya ayaw ko yung mga anak ko, maubuli sila. May katrabaho na maayos. Ngayon po, sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi po nila? Wala yung paper ng doktor. Death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka alam, mawalaman mo DNA ng ano, di ba? Ay, hindi. Well, sir, iba na yun. DNA na lang yun. Di na siya bubutasin. Kahit yung DNA, dapat umuo ka dyan kasi wala namang problema dyan. Yung ano yan, sir, kahit na labi na yan, kahit na matagal na yan na nasa hukay, pagka kinuhanan ng sample yan, magmamatch yan. Di ba yung mga mga kaso sa Amerika, mga naka-archive lang na file. Tapos pagka naisipan nilang balikan yung isang kaso, pupuntahan nila yung mga labi, kukuha sila ng sample, naruresolve pa ho yung mga kaso na yun. Para napadahing proseso, pinapahirap. Hindi, kahit yung sa na lang DNA, sir, DNA. Para matapos na, para mailabas nyo na ho yung inyong may bahay. Yung anak ko, tsaka yung ako na mismo yung sasabi, asawa ko yan. Namin mo na yan. Ba't ano pa gusto niya i-prove? Mag-iip sila ibang tao?
Yun ang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o Engineer yung pala anak, tong si Sir. kasama mo Engineer pala tong si Sir. Congratulations, palakpakan mo natin tong si Sir. Engineer din pala siya. sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano. Kayo na siguro mag-humusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung sa ano, accidental. Accident, siguro accident yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami ng ano eh. Before that day eh. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, gusto lang sabi, mag-anuan ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatin ng ICI meeting, yung hearing, yung 15. Yan sinabi ko sa kanya, sabi ko, sabi mo yung lawyer mo, mag-usap kayo, dahil hindi tayo papakailaman ng sa trabaho yan eh. Yan ay kailan yung trabaho eh. Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget Ano? po? Ako hindi pa nakikita, simula dumating ako dito. Kasi nasikaso ko siya. So yung gamit, wala akong nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya, so ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinuli, so wala pa ako nakita. Kaya usap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi may maraming gamit, siyempre kasi maraming tao. Tama naman yun, sir, pero ipaano nyo ho, ipa-DNA nyo. Ayaw nyo ho ba yun kung kayo kumpirmado na sa inyo para yung ibang mga tao magkaroon ng kapanatagan ng kalooban diyan sa nangyari na yan sa inyong asawa. Kasi ano ho siya, USEC ho siya dyan sa DPWH. Hindi naman ho siya simpleng utusan lamang dyan. Utusan siya ng Malacanang. Pero yung pwesto niya ho bilang undersecretary, siya ho ang lahat ng proyekto dyan sa DPWH. Siya ho ang tumitimon dyan sa mga yan. Kaya ang pati sa buong sambayan ng Pilipino naiintriga kung ano nga ba ang nangyari sa inyong asawa. Ano pa man yan, ika nga, tayo ho'y nakikiramay sa mga naiwan itong si Yusek Cabral. Walang pambabalahuraw kung ano pa man. Tayo ho'y nakikiramay sa mga naiwan niya. Pero yung mga pananagutan niya, yung mga ika nga, mga dokumento na kailangan mailabas o maitago o maibigay doon sa mga tamang tao para sa inyo, sir, ibigay, inyo ho, trabahuin nyo, tulong nyo na lang ho sa mga bawat isang Pilipino. At naniniwala kami dito, sir, na ang asawa nyo ay pawang nagpakasangkapan lamang sa mga adik sa Malacanang. Yan lang ho, sir. Mag-ingat ho kayo. Dito ho tayo. Lagay ko lang dito tong picture na to nitong si Kuyang Driver. Ang bira tong si Kuyang Driver. Senator Rodante Marcoleta, saganang mamayan. Tsaka sa pamamasyal. Ayan. Pero ganun pa man, aywan ko lang, Sen, nabalitaan nyo ba itong nangyari po kay Yusek Catalina Cabral? Ano ha? Kahapon po ay ang balita natagpuan doon sa isang bangin. Ano ha? Ayun. Nabalitaan ko yan, alas 8 ng gabi siguro. Kagabi, Jen. Maaga Ang unang nagbalita sa akin dyan ay si Senator Jinggoy Estrada. Opo. Siya din nabigla. Alam mo ba ito? Sabi niya, ano ka ako? Natagpuan daw na wala ng buhay si dating Yusek Catalina Cabral. So, yun, doon ko nabalitaan. Siguro maganda, basahin natin yung buong balita. Sige. Para magkaroon tayo ng tamang konteksto. No? Context, ayun. Ang ulat po dito ay nakita siya sa gilid ng Buwed River sa Quezon Road. Unay walang malay at hindi ho nagre-respond. Nakuha siya namang rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklaran patay ng doktor na si Gian Frances Salinas, 12:02 ng hating gabi. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardio Muñoz Hernandez, siya ang huling kasama ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Quezon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Nagsabi niya ito na iwanan lang siya doon.
Pero dalawang pangyayari to, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar, Oo. bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi pinalis medyo sila. mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa site, sa area pa rin yun. Ibig ulit. sabihin, dalawang beses sila pumunta. Aha. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Di ba doon pa lang sa pangalawang pagbalik nila kung ikaw ang driver, kung talagang gusto mong protektahan ng amo mo, hindi mo na siya ibabalik doon. Dalhin mo na lang siya sa Burnham Park. Yan, no? Doon ka mag-upo-upo, madam mo. Sakay kita sa bangka tapos sagwan-sagwan ako. Muni-muni ka lang, madam, di ba? Doon ka lang sa gilid doon. Walang mangyayaring masama sa iyo doon. Pero hindi na kita ibabalik doon, madam. Ang ano doon, ang dilim na, delikado pa. Diyan na lang tayo sa Burnham Park, di ba? Mag-reminisce ka na lang dyan yung mga panahon na masaya ka pa, di ba? Kung paano yung gagawin yung pagpapaliwanag sa mga inaakusa sa inyo, dyan na lang sa Burnham. Pero ibinalik mo pa talaga. Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon eh. Kaya bumalik siya sa Cannon Road View Deck kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi gumabi na eh. Madilim na. At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita, doon sa site, sa ibaba, 30 metro mula sa riverbank, ang katawan po ni Cabral bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Hindi pa malinaw kung bakit inabot ng 4 na oras bago iniakyat ang katawan ni Cabral sa kalsada. Baka nahirapan. May mga report din na nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, ibig sabihin mga cellphone o kung anumang computer, laptop, ay ingatan. Ito pong lugar kung saan daw po nagpaiwan si Cabral ay isang populated area. May mga tao yan sa palipaligid. Malapit ito sa isang nasirang rock shed at sa rock netting project site na in-inspection ni Pangulong Bongbong Marcos noon kasama si Mayor Benamin Magalong. Iniugnay din si hindi na ito, background na ito eh. Yun po ang pangyayari. Sen. So yun. Pero ngayon kasi parang marami tuloy ang lumalabas ng mga balita kung ano talaga ang naging nangyari dito kay Yusek Cabral. Dahil nga sa mga pangyayaring ito, Sen. Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yon eh. Bumalik pa eh. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat napanganib yung lugar na yon? So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig Bumalik sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yon. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Kasi sabi ni, iwanan mo ko pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag? O, balikan mo na ako. Di ba dapat may... Usually ganun mo eh. Hindi ba dapat tatawagan ka? O, balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. So, bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Mga isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga siya ng gas di ba? Yun ang mayroon pang storya Oo gano'n. nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... Tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pang karaniwan? Te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, ano? Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay iginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay nananangis yung pamilya nila. Ano ha? O kung sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kabayan, Sen, sa pangyayari ito. No? At hindi naman Palagay natin ko, maalis yan. kasi,
ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. Opo. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming, naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Opo, Nelson. usay for planning po siya. Oho. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oho, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun ho ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates Yun. ng mga project. Oho. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan Oho. ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun. Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. Wala At na. marami nga nagtataka, ba't ganon? Oho. Oho. Correct. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, Nasaan na si Lacson? Sen, nasaan na? Nasaan na yung hearing niya sa Blue Ribbon? Di ba? O nagsalita na si Bernardo. O, Traigi Bolivar. Adrian Bersamin, nasaan na? Ano na nangyari? Inihintay ho yan lahat ng ating mga kababayan. maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na Oho. mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babango ng mas maraming tanong. Opo, marami talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon, sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Oh. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong. Correct. Dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oho. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa Tama. sa nangyari sa kanya. At lalo pa nga naalala ko, di ba dapat nakatakda sa humarap sa ICI, Sa di ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyong dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya, nagsabi siya rito, at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuha ang mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari Opo. itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap na rin yung computer, hindi na makita yung computer. Oo. ganun ang Ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na ano sabi niya? Yung mga gadgets Pinapa-secure. ay secure. Oho. Yung Cellphone. text. Yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano ba ang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang kusa na tumambay doon?
Bakit, ang tanong bakit dalawang beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Di, bakit ang ombudsman ang nagsabi nun? Siguro ang ombudsman ang nakunan ng reaksyon. Diba dapat pulis? Oo nga, no? Dapat kasi, siguro, yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga, mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Di ba? malamang SOP naman sen sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Rimulya. Ano ha? Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersyal ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Hindi na. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kaya kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, tama kayo Kasi sir, no? Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang dun sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan, kagaya ng binabanggit natin dito, Opo. palagi nating binabanggit, sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Correct. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano maituturo lahat yun, di ba? Aha. Dahil sa pagkawala Kung ni Joseph tatanungin mo Cabral. ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, Opo. pero sa nangyaring ito, maaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, meron tinatawag na yung twist of fate. Opo, oho. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang... kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat eh. Tsak po yun. Di ba? Oho. Hindi naman iisang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganun. Sana. Anyway, ako naniniwala naman sen sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera. Tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan ng naging kamatayan nitong si Yusek Cabral? Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala Ayan, niya. opo, Kasi oho. nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Oho. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamayan natin, saan na ba patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan. Bakit Opo. nangyari itong ganito? Oho. Di ba? Oho. Pero tataka ko na, doon sa mga, tama ba yung video footages? Bakit binalot siya ng plastic? Parang yan? Yung parang foil na hindi ko alam eh. Di ba? Ano kayang nangyari doon, no? Ipakita mo nga direct. Ayun, yan, no? Bakit siya kaya binalot ng foil, no? Hindi, Sen tuloy. Sir Jen, parang SOP yan. Pagka mayroong rini-retrieve, dapat nakabalot ng ganyan, lalo na malamig sa Baguio. Ang tawag dyan, kung di tayo nagkakamali, thermal sheet para yung init ng katawan, ma-retain sa loob. Ganyan ho talaga yan. SOP yan pagka mayroong search and rescue, pag natagpuan yung mga, kahit buhay, kahit na nasawi na, wala ng buhay. Lalagyan talaga ng ganyan. Pagka malamig, lalo na malamig. Kailangan yan. Thermal sheet. Paano nyo naman alam na foil yan? Yan po, iba siya, no? Ako, hindi ko alam kung ano yan. Baka yan naman talaga yung ginagawa SOP? ngayon Para i-preserve po yung bangkay. Parang hindi naman. Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. No? Na-accident, bumagsak Yung body bag, Oo, yung, body bag lang ba yun? O... Ayun, no? Kasi parang binilot siya, no? Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya?
Normal lang ho yan. Well, anyway, no, nagtaka lang ako doon sa nakita nating yung paraan. Ay, nako. Ang sabi naman ni Kong Lian Lebiste Oo. tungkol dito sa pagkamatay ni Yuse Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account, yung una niyang post ay may listahan sa computer ni Yumaong Yuse Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Yan. Okay. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. At sinundan niya after 7 hours, ang files ni Yuse Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19 at sa Ombudsman noong November 26. May kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito no? Nakita lang nila. Kaya nga raw bigyan ng kopya kay Oo. Ano binabanggit mo, Nelson, na si mismong si Kong Lian ang nagbigay ng mga sinasabi mong pangalan ng proponents? Yung galing Yung nakuha doon po sa computer. Oo nga. Dahil nakakuha si Kong Lian ng kopya nun, ibinigay niya sa Hindi ICI. po, ipinakita lang. Ay, Pinakita. pinakita. Nung humarap siya doon, ipinakita At niya. nanghingi niya raw ng kopya. Kasi wala doon silang kopya pala noon. Noong pinakita niya, meron ba kayong kopya nito? Nagtataka nga sila, walang kopya. Oo. Pero binigyan sila ng kopya. Binigyan daw po, doon natin na-interview dito, Sen, binanggit niya, nagbigay siya ng kopya doon sa ICI. Napanood ko yun. Yun po yung sabi ni Total, Kong Lian. tinitindigan naman ni Kong Lian. Eh di, ibig sabihin talaga, binigyan ng kopya ang ICI. Oh, yes, yes. Sa mga po. tweet, Oo. alam ng ICI kung ano yung nilalaman ng computer. Well, Dahil nabigyan na sila ng kopya. maaring ganun daw po. At nabigyan din ng DPWH. May kopya, May kopya na rin po ang DPWH Yung original na copy, nasa kanila pa. May mga lumalabas lang angulo doon sa computer daw, may mga typo error. Kaya, mahiwagang computer. Kaya nga, Kaya nung lang, ang magiging problema kasi dyan, alam mo, kung pinag-uusapan natin ay usaping legal, Opo. sino magpapatunay niyan? Authenticate, Yung authentication kasi ay bahagi ng pagbibigay ng probity sa isang nakalap na ebidensya. yes po. Oo. Kaya nga, pagka ikaw ay may-ari ng ganong kasulatan o anumang klaseng ebidensya, lalo na kung documentary evidence, Opo. authentication ang pinag-uusapan. Karaniwan, maaaring ang isang dokumento may pirma ka, so ipipresenta ka sa harap ng korte at tatanungin ka, ikaw ba ang gumawa nito? Ayun, oo. Ikaw ba naglahad dito? Ganon. Opo. Meron kang pirma nakalagay rito, pirma mo ba ito? Yun ang authentication Opo. Ngayon, kung halimbawa, listahan lang ang nakita, ngayong wala na si Yuse Cabral, sino mag-authenticate ngayon na siya nga ang may-ari nung nakasulat doon sa computer? Oo. Kasi kahit na laptop niya yun, maaaring sasabihin lang ng iba, oy, naglagay lang kayo dyan. In-insert nyo lang yan dyan, Oo. ng mga files na yan. So, ang pinag-uusapan natin dyan, yung technical issue ng authentication, doon medyo magkakaroon ng problema dyan. So, yun pala yun. Sa akin lang, opinion ko lang. Tama ko yung sinasabi na nitong si Senator Rodante Marcoleta. Talagang yung authenticity ng mga maglalabasan pang mga dokumento. Nasasabihin nila na ito yung mga nakita sa computer nitong si Yuse Cabral, parang magiging questionable na ho yan, mga kababayan. Pero kung yung mga pangalan na yan, yung mga addict, sigurado yan. Legit yan, ika nga. Yung mga addict sa House of Representative, yung mga addict sa Malacanang, kung yung mga pangalan na yun ang may sasama dyan sa mga dokumento na yan, 80 to 90% totoo yan. Lang ito, maring nagkamali ako, pero sa experience ko bilang isang abogado, Jen, Opo. yan ang medyo problematic, Problematic. yung area na yun. Maliban na lang siguro kung may mga personal secretary siya, Nelson, ano? May magsasabing, Yan ay talagang kami po ang nag-save niyan, kami ang gumawa niyan. Yung sinasabi nating pwede rin naman patunayan yung mga digital traces sa liban. Ayan, isa po yan. Oh. Kaya naman, hindi mo na mabubura yan eh. Opo. Di ba pagkaraniwan, pagka meron kang communication galing sa cellphone mo, Ayan. ayun naman pwedeng sabihin ng korte na kahit di mo patunayan yan
we can take judicial cognizance na by technology, talagang galing sa'yo yan. Di ba? Ayun. May mga forensic investigations. Oo, yung mga ganyan. Tama, tama. Ay, nako. Well, again, sana magpakaingat po ang Baguio City PNP, ang Cordillera sa bagay na ito. At yung maraming tanong sa isipan ng ating mga kababayan, Sen, ay unti-unti masagot sa pamamagitan ng malalimang investigasyon po nila. Kasi maraming tanong talaga yan. Bakit siya pumunta ron? Sino ba yung kausap niya ron? Ayan. Di ba? Pangkaraniwan kasi kung may kausap ka, ba't ka naman pupunta doon Sa bangin. sa bangin o kaya sa tabi ng ilog? Di ba? Tama po. Ang isa pa hong ipinagtataka ng iba, mismong si Yusek Cabral ang nagsabi sa isang panayam noon pa na siya ay may phobia sa heights. So, ibig sabihin, hindi niya kaya, Hindi siya, takot siya sa matataas na, matataas na lugar. O yung Tuba, Benguet, isa sa pinakamataas na lugar sa Baguio yun eh. Opo, yung mga lugar na yan. Oo, narating ko na yun eh. Yung Tuba. Alam mo, pag nandun ka yung ulap na mo eh. Ayun po yung pinaka-foggy Napakalamig sites. doon eh. Opo, pinaka-foggy area po yung Tuba Benguet. Bago kayo makit ng Baguio. Ngayon, kung totoo na takot siya sa heights, ay ba't naman siya pumunta ron, di ba? At bakit, sino ba yung katagpo niya ron? Sino yung kausap niya? Hindi pang karaniwan yung magtatagpo kayo sa gilid ng bangin o kaya sa... At saka totoo ba yung larawan na parang umupo pa siya doon sa may barandilya ng nung gilid ng karsada? yun yung hindi yun yung sinasabi. Picture ata nung driver yan. Oo ba yun? Na nakaupo siya doon sa may barandilya ng... Meron yun ang tinuro kasi ng driver na dito po siya umupo eh. Barandilya ng ano yun? Yung karsada po. Yung semento. Semento. Ayun na po yung cliff yung bangin. Umupo siya doon sa may pinakabakal. Yan o. Batay doon sa picture na pinakita nung driver. Ay, nakakatakot naman Yun yun. na nga po. Kung ako ayaw ko ng ganun eh. Sa kabila nung kung mayroon Tipong parang nanlalambot yung tuhod mo pagka lang di ba? Video nga lang, makakita ka nung nasa mataas na building, parang nangangatog na tuhod mo, tapos uupo ka pa sa ganyan. Talagang yan, merong medyo maraming question dyan sa kaganapan na yan. takot sa anumang height. Well, yun So po kaya ang- maraming Misteryo. tanong talaga yan. Opo. Yun. Abangan natin sa part po ng Philippine National Police para sila ay maalis yung agam-agam ng ating mga kababayan. Ang iba lang kasi ngayon lumalabas na may parang insinuasyon na siya ay nagpakamatay. Yun ang insinuasyon na lumalabas sa maraming report. Anyway, kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, gayo po ng barko, roro, ferry, iba pa? Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. May kaso ata ito